Ako si Jay Ruiz, co-founder ng Centro Artista Art Hub. Ako si Marge Davilo Ruiz, Creative Director and co-founder ng Centro Artista Art Hub. Bale, nangyayari kasi ay ini-exhibit namin yung mga Philippines' finest. Philippines' finest visual arts, music, publishing, literature, at saka yung Philippines' finest coffee. Isang araw, napadaan dito si General Manager Melquiades Mel Robles ng PCSO. At nakita niya yung mga naggagandahang obra ng ating mga pambansang artista. At naisip niya na baka pwedeng mag-collab, magsama. At dito nga niya naisip na since ang Philippine Charity Sweepstakes Office walang inuurungan na tulungan, kung kaya't nasabi niya, ano kaya kung pwede tayong gumawa ng isang national art competition kung saan pinapakita natin dito yung kahalagahan at importansya ng bawat alagad ng sining Pilipino. Nandito kami sa tanggapan ni PCSO General Manager Mel Robles para sa isang napakalaking anunsyo. Ngayong taon, magaganap ang pinakamalaking pambansang art competition sa kasaysayan ng Pilipinas. Join the PCSO Nationwide Art Competition with the theme, Hindi Umuurong sa Pagtulong. Kami naman on our part sa Centro Artista, we would love to. Nais namin talagang ipakita sa buong bansa, hindi lamang sa buong bansa, kundi sa buong mundo, ang kagalingan, ang talento ng bawat Pilipino. Nagkaroon kami ng press conference. Yung press conference na yon na-air sa PTV4, na ilabas din sa ibang dyaryo, tapos sa Facebook, social media accounts ng Centro Artista, doon namin pinakalat ang mga detalye. Sinusulong ang talino at galing ng Pilipino. Nung nilunsad namin to, nagulat yung art world dahil nga napakataas, napakalaki ng cash prize. Hindi nila inaasahan at iba nga medyo nangilidluha na sa wakas nabigyan din ng importansya yung ating mga pambansang artista. Yung mananalong champion dito, makakatanggap ng, of course, less taxes lahat to. Makakatanggap ng 1 million pesos. Yung second place naman is 250,000 pesos. At yung third place is 150,000 pesos. Tapos yung siyam na finalist ay makakatanggap ng tig 75,000 pesos. Ito po yung kauna-unahan sa kasaysayan ng isang national art competition sa bansa na ganyan kalaki yung premyo na ibibigay sa mananalo. 1,790 ang nag-register. So kinabahan kami kasi ang una, inisip namin na siguro mga 900 ang sasali kasi nga yun yung average. So kami, first year namin, hindi namin inakala na ganun karami yung magkaka-interes at makakaalam kasi maikli lang yung panahon eh. Less than a month lang yung namin, yung publicity tungkol doon. Nagbigay kami ng 2 buwan para sa mga artist na gumawa ng mga piyesa. So 640 ang nagpadala ng mga litrato. Kasi ang unang step ng aming elimination ay through photos, doon muna i-assess. Ayaw din kasi namin na lahat ng mga artist gagastos sa pamasahe, gagastos sa pagpapadala. So, niisip namin na, sige, muna tayo, first round ng judging, photos muna. Nagsimula doon sa recommendation ni GM Robles kay Raul Isidro, and then from Dean Raul, si Juno Galang, nirekomenda niya, and then nag-meeting kami one time sa bahay niya, nag-isip kami, sino pa ba ang mga pwede na may karanasan sa pagja-judge at ginagalang sa community. So, nadagdag ang mga pangalan nila, Elmer Borlongan, Salvador Ching, and Phil de la Cruz. Iba-iba ang kanilang mga signature, artist signature. Si Dean Raul, alam naman natin na abstract ang niya, ang signature niya. Si Juno Galang, nandun siya sa pop, parang ganun ang mga kulay niya, pop art. Elmer Borlongan, social realism. Si
Phil de la Cruz. Nandun siya sa paggamit ng mga mythological na native Filipino elements. And then si Salvador Ching, pinaghalo ang modern sa traditional. So iba-iba sila ng flavor. So meron silang 75 na inimbita na mag-submit ng actual na pyesa, itong mga canvas. So tinawagan namin sila and then we gave them I think 2 weeks to have their pieces shipped. And then on that day na judging, naglagay kami ng panels dito sa gallery. Kaya nagkasya. Yung iba kasi naisip nila, ay 20 lang yung nakita. Hindi lang nila nakita na talagang siniksik natin dito lahat ng mga ginahe. Tsaka yung iba, maingat na maingat sila sa piyesa nila, may separation anxiety sila, ayaw nila ipa-deliver. Nagbalikan kahit mula Visayas pa yan. Nagbalikan sila, nagroro. Dumating dito madaling araw, sinalubong namin. And then, umuwi na rin sila. Yun lang ang pakay nila talaga. So, yung pagpapahalaga namin sa effort nila, syempre nandun. Nandito na yung 75 na artworks, ginawa ng mga judges. 5 kasi sila, sabi nila, first round, pili tayo ng tig-10. So, naging 50. So, from 75 to 50. And then, ng 50 na, okay, pili tayo ng tig-5, mga judges. So, naging 25. Pero, yung ibang judge, medyo talagang mataas ang standard. Hindi sila nakapili ng 5. Kaya naging 23. 23 lang. So, from 23, sabi nila, o sige, pili tayo ng tig-3. Kaya naging top 15. Depende sa ranking. Kung ano yung mas less na number, yun ang mas mataas. Dahil nasa 15 certificate na lang. Parang ba, ano yan, considered as honorable mention. finalist? Hindi, Finalist pala kasi honorable naman. finalist. Nag-ranking sila. Bawat judge, ito ang number 1 ko, ito ang number 2, number 3, number 4. And then tinabulate yon. Nagkaroon ng point system hanggang sa yung bawat piece na arrange from highest to lowest, from the grand prize winner to the 12th place, and then yung finalist, yung 3 na naging 13th, 14th, and 15th places. Ako si Raul Isidro, jury president ng isang national competition, hindi umuurong sa pagtulong. Ang hinahanap namin, yung related sa theme ng contest. Kung anong nagagawa ng PCSO sa karamihan. Yun lang ang kwan dyan. And then, based doon sa theme, yung rendering. Kung ano ang dapat mong gawin, yung pinakamalinis na gawa. Makikita mo naman yung takbo ng application of colors, composition. Makikita mo kung ano ang natatamang composition. Sa rendering na isang artist, yun ang style yan. Yun ang labas. Ako si Juno Galang, isang jury member ng Hindi Umuurong sa Pagtulong Nationwide Art Competition. Ako hinahanap ko yung tema muna ng contest na hindi uurong sa pagsulong. Sinabi nga, i-focus natin sa yung charitable na ginagawa ng PCSO. Tapos sa akin, yung originality tsaka stealing lang. Yung hindi, inay iba. Ako si Elmer Borlongan, jury member ng Hindi Umuurong sa Pagtulong, isang national art contest. Nagkakaisa naman kami doon na kailangan makasunod sa tema. No, yung content niya pasok doon sa team na hinahanap. Tapos pagdating din sa yung form, yung technique or yung sa style na sinasabi mo, pag in-review mo naman ng buo lahat ng entries, more or less meron ka nang makikita na magi-stand out, no? Yung maganda yung execution, yung composition,
pati yun dun sa team. Isang guideline din dito, kahit na nakapirma yung mga artists, nung review namin yung mga works nila, may mga takip yung kanilang signature. No? So, walang mga mark na para makilala kung sino ang may gawa. Ako si Phil de la Cruz, isang jury member ng hindi umuurong sa pagtulong isang national art competition. Sa akin yung visual impact. Kasi importante yung pag tiningnan mo siya, malakas ang dating. Mayroon kasing mga works na tamang-tama sa tema, pero hindi naman malakas ang dating sa visually. So, since this is a painting kasi it's a visual experience. Yung kung ano yung dating sa'yo. So, yung sa akin, importante yung visual impact. Yung aesthetic. Dapat magkasama yung aesthetic at saka yung tema. Magano sila, magtulungan. Lagi namang mahirap mamili kasi magaganda. Magaganda. Pangalawa ay lahat kami ay ang aming intention ay mabigyan ng justice, yung judgment. Kasi lahat ng mga sumali diyan sa competition na yan, talagang nagbigay ng oras at talent at panahon at dugo, no? Dedication. Kaya gusto namin isa, dalawa, tatlong beses, apat, lima na beses namin binabalik-balikan kasi gusto namin mabigyan ng talagang justice yung result na exit ng competition. Ako si Salvador Ching, isang jury member ng Hindi Umuurong sa Pagtulong, isang national art competition. Noong una, medyo mahirap lang ng konti. No? Kasi yung pagpili mo lang na, o sige, dahil may tigta 10, no? Tapos nung natitrain down unti-unti, medyo parang pahirap, no? Kasi nakikita mo na yung mga detalye, yung mga mas malilinaw ang nasa tema, tapos yun na nga yung style, no? Kaya ngayong papunta na kami dun sa final ng nagtig 5 na lang kami. Ayun, medyo talagang mukhang mag-uusap-usap na talaga bawat artwork. Pag sasali sa art competition, importante sa isang artist. Kasi ito ang nagiging tungtungan ng isang artist para makilala. Achievements yun eh. So, madadagdag yun sa credentials mo. Kung ikaw may passionate sa iyong pagpipinta, huwag may tigil. May nananalo, may natatalo. Sa ngayon, natalo ka, baka susunod, ikaw yung manalo. Kung hindi ka magpipinta, hindi ka mananalo. Habang tumatagal, sumasali ka sa mga contest, na-develop din yung iyong skill, yung iyong technique, pati yung perception mo pagdating sa kung ano yung iyong pinipinta. Nung panahon namin ay 1,000, nagkakagulo na kami. At dumadating yung point na sasali kami nang hindi na namin iniintindi yung premyo. No? Ang gusto namin ay maakit sa entablado at makita na kami ang nanalo. Sana laging sumali yung mga fine art students kasi ito yung daan para mapakita mo na ikaw talaga ay tinawag na alagad ng sining. Sana po, depende sa suporta ng mga tao at sa reaksyon ng mga pintor at lahat ng stakeholders, sana po ay magawa namin in a way makatulong din kami sa ating kultura, sa isang sektor ng ating lipunan ng mga artista, matulungan natin. At the same time, lalo pa nating palalimin ang commitment ng lahat ng Pilipino. Actually, hindi lang naman po PCSO ang kailangan tumulong eh. Bawat Pilipino po ay kailangan magbayanihan at tumulong sa bawat kapwa Pilipino. We are just leading the way kasi sa gobyerno. Pero ultimately, ang gusto namin, lahat po ng Pilipino ay magtulong-tulong. No?